Pangulong Aquino na hindi siya nakatutok sa eleksyon kundi sa mga hakbang na titiyak sa pambansang kabutihan, katulad ng pagsasaayos sa masikip na daloy ng trapiko. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Binigyan diin ni Pangulo Aquino na isa sa magiging legacy ng kanyang pamunuan ang pagbibigay tuon sa isinasaad ng saligang batas bilang bahagi ng pagsasaayos ng Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Philippine Daily Inquirer kung saan sa unang pagkakataon sinagot ang umano'y pagkakilala sa kanya bilang hard-headed o matigas ang ulo. Pero git ng Pangulo naninindigan lamang anya siya sa mga hakbang na titiyak sa pambansang kabutihan. Pag yung may advocate sa labas na sticks to their point, di ba? Parang pinupuri. Pag ako hard-headed, ano ba pinagkaiba? Pwede bang, kunyari, itong araw na sabihin ko puti ito, bukas itim. Susunod na araw, gray. Pupurihin kaya ako noon wow, okay, itong tao ito, pabago-bago na isip kada araw. So pag meron dapat ipaglaban, paniwala ko, talaga isa ganda natin ipaglalaban. No? Pwede naman ako nag-join ng bandwagon o tsaka na muna yung BBL. Naniniwala ba akong pagde-delay ng BBL, makakatulong kanino man? Malagay ko hindi. Dahil hindi itinatadhana ang panibagong termino sa Pangulo, hindi siya nakatutok sa eleksyon, kundi sa mas malaking pangangailangan katulad ng kahandaan sa epekto ng El Nino, pagpasa ng BBL at rationalization sa fiscal incentive. Habang isinasaayos na rin anyang isa pang problema ang masikip na daloy ng trapiko. Yung kinaganda nitong saligang batas natin ngayon, hindi nakatutok yung presidente sa re-election dahil walang re-election. So yung mabigat na desisyon na baka unpopular sa ngayon, kung tama, magiging popular rin down the line. Sasangayunan na nakakarami dahil yun ang talagang tamang solusyon. So, para makaabot doon, kung kailangan hard-headed, paninindig ako na siguro yung pagiging hard-headed. Isa rin anya ang taong 2013 ang pinakamaraming hamon sa kanyang liderato at sa mga Pilipino rin. Nagbukas ang taon sa Zamboanga Siege na sinundan ng malakas na lindol sa Bohol at malawak na pinsala ni Super Typhoon Yolanda. Pero ang patuloy na suporta anya ng taong bayan ang nananatili niyang lakas sa pagganap sa tungkulin. Inihalin tulad pa nito sa isang lumang awitin ang suporta ng kanyang mga boss. What would be the soundtrack of your 5 years in office so far? You were asked. Siyempre yung pisa, Estudiante Blues. Pero in a sense, hindi ko alam kung paano si segue yung impossible dream na medyo naging possible. I'm listening to this song by a singer called named Elian Elias. No, she's Brazilian. And it's an old song, the more I see you ngayon. And I guess, in a sense, that captures what I really believe. No? Yung, parati ko sinasabi, basta nandiyan kayo sa likod ko, wala imposible. Referring to my bosses. And to this day, I still subscribe to that. No? Yung, kung nagkaroon ako ng tapang labanan kung sino kailangan labanan, dahil naniniwala ako at the end of the day, no, kasangga ko, kung di man lahat, ang nakakarami sa ating mga kababayan. Kaya kalaban natin labas ng bansa. So, I'm trying to find that song that says, basta nandiyan kayo, basta halubilo kayo, basta kasama kayo, yung pangarap nyo at pangarap ko, kaya natin maabot lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.